del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang pagpapatalsik kay Arnie Teves. Inihalal daw ng taong bayan ng sinibak na kongresista pero sinurtcut ng Kamara ang proseso sa pagtanggal sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kalokohan! Yan ang komento ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa mga dahilan ng kinatawan ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Sa sulat na ipinadala ni Alvarez kay Majority Leader Manix Dalipe, ipinarating nito ang kanyang no vote sa rekomendasyong i-expel si Teves. Yan, isipin mo yan, ha? Ito, kaisa-isa. Na-zero po. Naalala nyo, na-zero si Teves sa botohan. At may kaisa-isang nanindigan. Ito po, hindi po natin kilala personally ito si Kong Alvarez, no? Pero etong act itself na ito, no? Ito ay it shows yung tapang. Kasi tatandaan nyo po, mapa-vlogger, mapa-negosyante, mapa-kaibigan, mapa-politician, mahirap sumalungat sa agos. Kasi pagtutulungan ka niyan eh. Yan po ang mentality, especially sa Pilipinas. Ang gusto ng mga Pilipino, sunod ka ng sunod, kahit mali na. Basta ito uso, ganito dapat gawin, ganito ang nakakadami, gawin natin. Ganyan, katulad doon sinabi ni Bato, di ba? O kahit nung panahon ko nangyari yan kasi ang hirap eh. Isipin mo yon. Hindi po ito yung mahirap or madali. Ito po ay tama o mali. Yun ang dapat usapin dyan. Kaya ito, yung the act itself ni Kong Alvarez, nakakabilib. Tandaan nyo po, zero si Teves. Sa botohan, zero si Teves. Hindi lang nakaboto si Alvarez kasi absent siya noon, pero ang boto niya, no. Kaya may 1 vote sana siya. Pero mas mahirap yon. Kasi lahat nakaboto na at alam mo, zero. So pag ikaw ay kumampi kay Teves, alam mo, pasalubong ka na sa agos. Marami ka ng kalaban. Ayan po ang tunay na kaibigan. Lahat po, ganyan po yan eh. Again, sinasabi ko nga, hindi lang sa mga politiko yan. Kahit sa negosyo, kahit sa vloggers. Oo. Talagang, pag dito ang agos, dito ang views, dapat sumunod ka. Kahit alam mong mali, dapat sumunod. Ganyan ang gawain ng maraming media man, broadcaster, vloggers. Sunod ka dyan. Kasi pag hindi ka sumunod dyan, ikaw maiiwan sa kangkungan. Bababa ang viewers mo. Pagtutulungan ka. Tatrabahuhin ka. Pero sila naman, alam nila, mali yung ginagawa. Kaya, nabilib ako sa tapang nito. Grabe, no? Ito lang nakakapagtaka. Kasi, hindi ko po sinasabi na yung mga bumoto laban kay Teves ay sila po ay mali yung kanilang boto. Ang sa akin lang, masyadong nakakapagtaka. Wala siyang kaibigan dyan, wala siyang kapartido, tapos zero. Coach Oli, ano bang gusto mo? Porket kapartido, kampihan? Porket kaibigan, kampihan si Teves? Hindi naman po. Pero wag nating ikaila na yung zero is very unusual. Hindi po normal na nangyayari yan. Very unusual yan. Kaya ito ay posibleng salamin ng politika diyan sa loob. Baka mawalan ka ng proyekto, baka mawalan ka ng kasama, baka dikdikin ka, baka ipitin ka. Remember, tingnan nyo nangyari kay kay GMA. Di ba? Wala siyang ginagawa, natanggal siya sa posisyon. Kaya nga nagsalita, nagalit si Sara because of tambaluslos. Alam na alam natin, ginapang si GMA. Kaya siya natanggal.
And even the likes of GMA natatanggal. How much more yung hindi ka nila kaalyado? How much more yung hindi ka kasing... Tandaan mo, si GMA, malakas po yan. Malakas po yan. At alam na alam ng marami, nakasuporta si Sara dyan. Pero nagalaw si GMA. Paano pa ngayon si Tebes? Natural, mas madaling galawin si Tebes. Iko-compare mo kay GMA. Nagigets nyo yung point? Kung si GMA nagalaw, si Tebes pa. Kaya nga po nakakapagtaka yung zero. Again, hindi ko sinasabing mali, pero it's super, super, mega, extra, unusual. Zero. So, ang datingan po nun, hindi yan botohan nang naaayon sa kanilang prinsipyo. Posibleng yan, botohan na yan, yung naging zero si Tebes, yan ay naaayon sa pagsunod sa agos ng politika sa Kamara. Napakahili. Di ba? I mean, ako naano ko yan, yung pressure. Oh. Naramdaman natin yan. Lahat ng vloggers lumilipat na dun. Oh. Yung dating minumura yung presidente, chip-sip na ngayon. At papunta na sila lahat doon. Sabi ko, maiiwan tayo sa kangkungan. Oh, ganun ang datingan talaga. Mas matindi to. Zero eh. Talagang wala siyang kasama. Oh. Paano kung alisan ng project? Oh, walang mapunta sa kanya. Hindi po biro yung mawalan ka ng ganito, ha? And we are not talking here of hundreds of thousands. We are talking here about millions. Pagdating sa proyekto, ano ibibigay niyang proyekto sa bayan niya? Kaya bagamat hindi ko alam ang paninindigan niya sa politika, really, I don't know. Hindi ko siya kilala. Pero sa act na ito, salute sir, ang tapang niyo. Yan ang sinasabi ko. Ang taong may karakter, ang taong may tapang, tatayo yan, basta alam niyang tama. Hindi yan papadala sa agos yung for the sake of project, for the sake of views, for the sake of camaraderie, for the sake of politics. Hindi. Yung tama. Yan ang strong leader. And sinong naiisip nyo sa ganun? Si PRRD. Ang hirap tayuan ng droga, ha? Ang laking pera yun. Yung sumalungat ka sa droga, billions ang tinanggihan ni PRRD. Hindi millions ang tinanggihan yan, billions. Malaki yun. And that is not a joke. You can survive up to the 10th degree of your family with that money. Oh. Pero yung kumalaban siya sa droga, malaking bagay yun. Yun ang tayo. Pagkakaisahan ka pa dyan. Look what happened to him now. Pinapapasok pa ICC. Oh. Ganyan po kalakas ang ano niyan. Ganyan kalakas ang kanyang paninindigan sa tama. Napakahirap pong sumalungat sa popular agos ng taong bayan. Ayon kay Alvarez, halal ng taong bayan at may mandato si Tevez. Pero pinangunahan daw at shinortcut ang proseso. Gumagawa lang daw ng dahilan ng Kamara kaya dinamay ang ilang Facebook post ng kongresista. Ayan, no? Tama. I mean, pati yung pagbudots naging issue sa kanila. Hello. I mean, apaka-corny nyo. I mean, ewan ko sorry, pero napaka-ipokrito nun. Nang kayo'y nangangampanya, pakanta-kanta kayo, pasayaw-sayaw kayo.
Yung isa nga sa laki ng tiyan, pasayaw-sayaw pa para na siyang si Humpty Dumpty ron, para na siyang si ano dun, si Barney. Tumataas na yung damit niya, ang iksi pa, ang laki pa ng tiyan. O para siyang baklang Barney na. Hinahayaan natin yung gano'n pagdating sa kampanya. Eto nagbudots. Coach Oli, iba yung kampanya, iba yung elected ka na. Hindi. Depende sa lugar. Depende sa sitwasyon. Depende sa oras. Kung nagsayaw ng naka-boxer, ng naka-shorts, ng budots, si Tevez, during doon sa kanilang mga hearing, kanilang meeting, kanilang official na gathering, yung masama yun. Pero sa social media mo personal yun, hello naman. Napaka-ipokrito naman natin. Kung gano'n ang gagawin. Shinortcut ang proseso. Gumagawa lang daw ng dahilan ng Kamara kaya dinamay ang ilang Facebook post ng kongresista. Hinintay daw sana ng Kamara na mahatulan si Tevez kaugnay ng pagkakadawit sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo bago ito tuluyang patalsikin. Hindi na naihabol ang boto ni Alvarez dahil absent siya sa sesyon sa plenaryo Absent siya. noong Miyerkules pero ilalagay ito sa record bilang manifestation ng kanyang boto. Matatanda ang 265 ang bumotong pabor na patalsikin si Tevez. Walang tumutol at 3 ang nag-abstain. Ang mga miyembro ng Makabayan Bloc na nag-abstain, ikinaalarma ang pagsama ng deklarasyon kay Ayan yung shinortcut, no? Dapat sana inantay nila. Kasi alam nyo po, ang Kongreso ay legislative body po yan. Yan po yung kina-question ng abogado ni Tevez na si Atty. Topacio. Legislative po yan. Naging pala desisyon na Minadali. Ako po, takot talaga ako sa mga bagay na minamadali, parang delikado Kaya, medyo nakaka-alarma na po ang nangyayari ngayon. Marami nga nagme-message, ingat-ingat. Kasi, pag talagang trinabaho ka, dadaanin nila sa demanda or dadaanin nila sa harassment, papatrabaho ka kung kani-kanino. No? I'm not saying na violenting lang, pero yung ihaharas ka. At nangyayari na po yan. Para wag ka magsalita. Mahilig sila sa ganyan. Sana, kung tayo ay may reklamo, simple lang naman idemanda. And then, antayin natin yung desisyon ng demanda. Ganun kasimple. Ulit, kung kayo ay may reklamo, magdemanda. At antayin natin yung desisyon ng demanda. Kasi doon lalabas ang totoo. Kasi, alimbawa sa sitwasyong ganyan kay Tevez, wala talaga siyang kalaban-laban para pumalag. Kasi hindi niya masabi yung kaniyang sarili. May threat sa buhay niya. Ang sasabihin lang, umuwi. Hindi naman siya pwede. Kahit sino naman, kung ikapagpapalit mo ang iyong safety, hindi ka talaga uuwi. Paano mo ilalaban? Kaya nga may korte para pag may pagtatalo, merong magiging arbiter. Siya ang magdi-decide. Kasi siyempre, doon sa isang panig, ang tingin niya, tama siya. Yung isang panig, ang tingin sa sarili niya, tama siya. Sa tingin nila, pareha silang tama. Sino magdi-decide? Si Facebook. Isumbong mo kay Facebook. Ganun ba? Or paramihan. Paramihan ng kakilala. O sinong kaalyado? O kaya kung sinong nakaupo, sino malakas ngayon? Ganun na po ba ang sistema natin? Kasi kung ganun po ang sistema natin, martial law yan. Kaya nga merong dapat magdidesisyon. Hindi yung kung ano-ano, sila magkakasunduan, titirahin ka sa Facebook, titirahin ka sa ganito. Mali yun.
Ha? Tingnan mo, sabi ni Jolly Wilder, I agree. Good for Kong Alvarez. Siya lang ang may bayag sa Senado para kay Tevez. Again, hindi ko po kakilala si Alvarez. Okay? So, hindi ko po alam. Maaring yung ibang kanyang tayo ay sang-ayon ako, yung iba hindi. No? Pero itong pinag-uusapan natin, yan ang bayag. Yan ang yagballs. Ang hirap. Ang hirap nung ginawa niya. Especially, si Tevez ay pinagkakaisahan na. Pag pumani ka sa pinagkakaisahan, target ka na. And I'm sure target na to si Alvarez. Oh. At pag tinarget ka, we are talking here about millions. Millions of enemies. Millions ang mawawala. Tevez bilang terorista sa mga ikinonsidera sa committee report. Itong anti-terrorism law ay talagang unjustifiable, ay unconstitutional. More so dito sa dito sa APC na ito, na wala naman itong kredibilidad talaga na mag-designate ng terrorist. At tingin natin wala ito doon sa code of conduct ng Kongreso. Yung isa pang historic dito, para bang kinikilala, nile-legitimize ng House of Representatives yung terror designation. Para bang hindi ba kaya ng House na mag-discern on its own? Maaari pa sana silang bumotong pabor kung hindi kasama ang isyong ito sa mga kinonsidera ng komite. Sa puntong ito, may magagawa pa ba si Tevez? Ayon sa House Secretary General, maaari siyang maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema para questionin ng pagpapatalsik sa kanya. Pwede namang makabalik si Tevez sa Kamara kung papalaring manalo for re-election sa 2025. Yun po, doon tayo babawi. Ha? Kaya ako po, itinutulak ko sa inyo. Okay? Si Bantag tsaka si Tevez. Kasi itong mga to, sa nangyayari ngayon, garantisado ko sa inyo, hindi ito mahahawakan ng tambaluslos sa liig. Kasi sila ang naging biktima ng mga tambaluslos. Kaya hindi ito papahawak sa liig. Yun po ang isang bawi natin. Ha? Yung ating galit, yung ating tingin na pang-aapik kay Bantag at kay Tevez, doon natin ibuhos. Boto natin. Boto natin, suportahan natin sila kung tatakbo. Hindi ko naman alam kung tatakbo sila. Posible tumakbo, posible gusto nila. Kaya lang, hanggat walang tulak ng taong bayan, baka hindi rin sila tumuloy. Kaya, patuloy tayo magbantay sa nangyayari ngayon. Bantag, Tevez, Jason sa... Nako, sino next? Who's next? Sabi ni Maria Luz, yes, Coach, doon tayo sa totoong may malasakit sa Pilipino. Bantag at Tevez. Yan. Malik-malik, silence Marcialona, Coach. Basta tayo naman, wala naman kasing masama na ipinaglalaban natin, naniniwala tayong ipinaglalaban ang isang bagay. Basta lang daanin natin sa tamang paraan. Halimbawa, naniniwala tayo kay Bantag, naniniwala tayo kay Tevez, daanin natin sa magandang paraan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, ipopromote natin. Ha? Papakita natin na ano yung pang-aaping ginagawa sa kanila. No? Tapos bumawi tayo sa eleksyon. Pero, hindi ibig sabihin nun, gagawa tayo ng illegal. Halimbawa, gagawa tayong fake news. Yung mga binabalita naman natin nangyayari.
Sa katunayan, sila pa nga naglabas ng fake news eh. O, di ba? O, ano yung fake news? Chap-chap na daw, napugutan ng ulo, ang dami-daming kalansay, sa septic tank. Yung pala chicken joy, yung nakita. Kasi yung fake news. Di ba? Nasa Timor-Leste raw, nahamon ni Tebes, patunayan, hindi naman kayang patunayan. Ito po pala si Tebes, pwede pang tumakbo. Ha? Again, kahit siya po ay tinanggal sa Kongreso, wala naman siyang kaso. Pwede siyang tumakbo. At kahit nga yung may kaso, pwede pang tumakbo. Okay? Wala pa namang, sabi nga, wag natin kakalimutan ng due process. An accused is considered innocent until proven guilty. Okay? So, pwede pa. Ha? Glory Huffman, maraming salamat po. Talaga suporta tayo dyan. Suporta tayo kay Bantag at kay Tebes. Naaapi ng mga tambaluslos eh. Juliana Paz, hindi po ba pwede mag-EDSA? Basta sabi ni Tebes, pag mag-EDSA, nandito siya. Malay mo, nandito lang si Tebes. Nandyan sa BGC. Tanaw lang niya yung EDSA. Di ba? O, narinig niyo yung background, may mga tilaok pa ng manok. O, malay mo, nandyan sa isang condominium sa BGC. O, yung isang floor, inarkilahan niya ng bahay ng manok. Ha? Di ba? Pero pangako niya yan. Pangako niya, pag nag-EDSA, mandun siya. Kaya nga, suportahan natin. Ito'y talagang mga lihitimong, hindi ito katulad ng mga iba na pag-anong-ganon. Sip-sip dito, sip-sip doon. Mga ibang politiko, vloggers, etc. Kung saan may view, saan may kita, saan may posisyon, andun sila. Ito sigurado tayo.